Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Davao City Director Colonel Hansel Marantan, ibinunyag na may Angels of Death si Kibuloy na tumitira umano sa naglalabas ng sikreto ng Kingdom of Jesus Christ. Pangulong Bongbong Marcos, tinawanan at tinawag na fake news ang umano'y pagbibitiw ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Operasyon ng LRT-2 muli na namang nagkaaberya sa MBC TV correspondents. 43 anyos na babae, patay matapos maaksidente sa motorsiklo sa Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Kevin Kiambao de La Salle, tinampakan ng Adamson. At sa Showbiz Battle, BTS, pasok sa greatest pop stars of the 21st century ng Billboard. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Mayroon umanong tinatawag na Angels of Death si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy na nagsisilbi bilang protektor ng kanilang mga sikreto. Ayon sa isang police official sa Davao, ito raw ang tumitira sa mga nagsisiwalat ng mga sikreto ng Kingdom of Jesus Christ at ng pastor. Narito ang buong report ni Kyle Bulyas. Mayroong mga protektor ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy na siyang tagapagtago ng mga sikreto ng kanilang pastoral. Ito ang inihayag ni Davao City Police Chief Colonel Hansel Marantan kaugnay ng mga naglutangang biktima umano ng kahalayan ni Kibuloy. Sabi ni Marantan, tinatawag ang mga ito na Angels of Death na mga umano'y assassin na siyang tumatarget sa mga nagsisiwalat na kanilang sikreto kasama na ang kanilang mga kaanak. Kabilang umano sa grupo ang mga dating miyembro ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Ang pagkakaalam ko sila, it can be a combination of both active and non-members of the security forces. Yung security members, sila yung mga yung mga members of the Angels of Death. Meron akong nag-surrender, voluntarily gave the information with me. At he is a member of that. Kaya alam ko yung mga sort of the dynamics of the members of death of Pastor Kibuloy. Isa sa mga iniingatang sikreto umano ng Angels of Death ay ang inner circle at innermost circle ng pastoral ng KOJC. Paliwanag ni Marantan, kabilang sa innermost circle ang mga biktima ni Kibuloy habang ang nasa inner circle naman ang nagsisilbing gwardya ng sikreto ng pastor at bawal umano silang magreklamo. Sa salaysay naman ng mga biktima kay Marantan, matindi ang ginagawang indoctrination para mapaniwala silang kausap nila ang tinatawag nilang The Anointed One. Kapag sila naman ay miyembro ng pastoral, para anyang reyna ang kanilang pamumuhay pero sabi ni Marantan, may malaking kapalit para maging miyembro nito. That rape drama, that's the final rights para maging member ka ng pastoral in the innermost circle. You will never be a member ng innermost pastoral kung hindi ka pinatungan ni Kibuloy. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abiso po sa mga nanonood na magulang na may kasamang anak. May kahalayan po ang detalye ng ating susunod na balita. Tahasang tinawag na pedophile ni Davao City Police Director Colonel Hansel Marantan si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Sinabi sa DZRH ni Marantan na pare-pareho ang naratibo ng mga biktima na sila ay minor de edad nang dalhin at halayin mismo umano ni Kibuloy. Base umano sa testimonya
Pag natipuhan ni Kibuloy ang bata na nasa edad 8 hanggang 10 years old, ay itinatabi ito at hinuhubog upang maging bahagi ng tinatawag na pastoral. Pinaniniwala umano ng grupo na anointed one si Kibuloy, kaya't hindi ito kundi ang espiritu ang gumagawa ng kahalayan sa mga biktima. Tama ba din ko that you are describing Kibuloy as a pedophile? That's correct. Ano pang description ko sa mga may edad na 74-year-old at that na who is very much attracted with 12-year-old, 13-year-old. And at the end of that purpose is to execute his carnal desire. Ano ang tamang description doon kung hindi pedo? In di ba, there are 7 days a week, Monday to Sunday. It will be assigned for one specific day. For instance, si victim mo. Malaysia. Ikaw, nakatoka sa akin every Monday lang. Every Monday ka sa akin. So, the next Monday, yung poor minor, expecting to be raped on the next Monday. So, it became a habit. Alam mo it is accepted already. It became a part of them to be raped every Monday. Nakahanda na ang Philippine National Police o PNP sa seguridad sa gagawing pagharap ni Pastor Apollo Kibuloy sa Pasig Regional Trial Court bukas. Ito ay sa kabila ng pangamba ng kampo ni Kibuloy sa seguridad nito at kagustuhan ng kapulisan na manatili muna si Kibuloy sa Campo Crame. Ang buong ulat ihahatid ni Edniel Parosa. Naglalatag na ng mahigpit na seguridad ang Philippine National Police sa gagawing pagharap kay Pastor Apollo Kibuloy sa Pasig RTC para sa arraignment na nakatakda Biyernes ng umaga. Ito'y sa gitna ng kagustuhan ng kapulisan na manatili sana ang religious leader sa kustodiya ng Campo Crame habang nagpapatuloy ang mga prosesong legal sa mga kaso ng pastor. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, kabilang sa pinaghahandaan ay ang pagdagsa ng mga taga-suporta ng Kingdom of Jesus Christ leader. Dahil sa pinangangambaang hamon sa seguridad, humirit na ang Criminal Investigation and Detection Group na gawin na lamang video conference ang arraignment bukas. Pagtapos ng prosesong nabanggit sa korteng nagpapa-aresto kay Kibuloy sa kasong qualified human trafficking, haharap din sa arraignment ng pastor sa Quezon City RTC kinahapunan dahil naman sa kasong child and sexual abuse. We will have to see if after the face-to-face arraignment, if both courts will issue a commitment order. So yun po yung aalamin natin. We have to harmonize po talaga kung mag-i-issue po ang Pasig ng commitment order sa Pasig, then and then the other court will also issue a commitment order directing us to transfer them to Quezon City. Then we have to really determine kung ano ba talaga yung masusunod. Matatandaang humirit ang kampo ni Kibuloy na maialis sa PNP custody para mailipat sa Armed Forces of the Philippines kung hindi man ay sa house arrest. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, isang malaking fake news umano ang usap-usapang pagbibitiw sa pwesto ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro. Yan ay ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagbibigay diin ng Pangulo, imbento lang ito at maging maingat rin aniya ang publiko, maging mapanuri sa mga ulat na walang katotohanan. Narito ang buong ulat ni Leth Narciso. Natawa na lang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa chismis na nagbitiw si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Sa ambush interview sa Navotas, ilang beses na binigyang diin ng Pangulo na fake news ang naturang ulat. Tinawag ni Pangulong Marcos na imbento, paninira at desperado ang ganitong mga storya na panggulo lamang at di naman nakatutulong sa buhay ng mga Pilipino. Tinawagan ko sa mga kaninang mga magre-resign ka daw. Bakit? Sabi niya, bakit paalisin mo na ako? Sabi ko, bakit kita paalisin? Wala naman tayong problema. Hindi, yun ang lumabas na balita. Sabi niya, yun, huwag natin papansinin. Sabi ko, pero kailangan natin sabihin. At ipaliwanag sa taong bayan na itong ganitong klaseng mga chismis, mga marites, kinakalat lang nila ito para manggulo. Muling pinayuhan ng Pangulo ang publiko na maging maingat, mapanuri at huwag agad maniwala sa mga ulat na walang pruweba.
Ayon kay PBBM, abala sila ng mga opisyal sa pagtatrabaho para makatulong sa mga kababayan at kung paanong pagandahin ang Pilipinas. Kung may mangyari man anyang pagbabago sa gabinete, ang Malacanang mismo ang mag-aanunsyo at hindi kung sino-sino na basta lamang nagpo-post sa social media. Kung may magbabago sa gabinete, sa pamahalaan, kami mag-a-announce. Hindi kung sino-sino man basta nag-post. Hindi sila mag-a-announce, walang alam yan. Kami ang mag-a-announce. Sa kasalukuyan, ngayong araw na ito, walang magbabago. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling nagkaaberya ang buong linya ng LRT2 kaninang alas 8 ng umaga. Sinabi ng LRT2 na ito'y dahil sa isang tren na nagkaroon ng technical problem sa bahagi ng J. Ruiz Station. Makalipas naman ang 30 minuto, nagpatupad ng limitadong biyahe ang tren mula Antipolo Station hanggang Cubao Station at pabalik. Naibalik sa normal ang biyahe ng buong linya ng LRT2 makalipas ang higit 1 oras. Ito na ang ikalawang sunod na araw na nag-aberya ang biyahe ng LRT2 nang magkaroon ng problema naman sa power supply kahapon. Sa mundo ng basketball, muli na namang pinatunayan ng De La Salle University na hindi pa rin kumukupas ang kanilang champion energy. Yan ay matapos itong tambakan ng Adamson sa kanilang naging laro kagabi. Ang tapatan ng dalawa tutukan sa report na ito. 30 puntos na tambak ang naitala ng De La Salle Green Archers sa naging laban nito kontra Adamson University Falcons kagabi. Kahit kagagaling lang sa isang close win laban sa National University noong linggo, tila agad nakabuelo ang Green Archers para makuha ang 82-52 final score. Mula nang magsimula ang first quarter hanggang final period, napanatili ng defending champions ang kalamangan sa pangunguna ni reigning MVP Kevin Kembao with 21 points, 5 rebounds, 4 assists, 2 steals and a block. Hindi rin nagpahuli ang UAAP Season 86 Boys Mythical Team member na si Doy Dungo with 15 points. Yung goal ko pag pinapasok ako is yung ibigay ko lang yung 100% ko and makakontribute ako sa game. Confiance naman kasi ako kasi nandyan naman yung mga veterans namin is hindi ko naman sinasabing madali yung magiging daan namin papuntang back-to-back and pagtatrapuhin talaga namin. It's a testament of how much we really value every opportunity na meron kami to really do our best. You know, that's just the way we wanted to play all the time. It doesn't matter who we're playing against with. We're always going to treat each game like a championship because if you're going to relax against a team that you might underestimate, next thing you know is they're going to beat you. We don't want to be that victim. You know, we're always going to be responsible for the opportunity for us to play our best. And then I'm just happy how we guys stepped up until the final buzzer. Sunod na makakaharap ng Lasal ang rival nitong Ateneo de Manila University sa Linggo sa Mall of Asia Arena. Habang susubukan namang bawawi ng Adamson sa magiging laban nito kontra University of Santo Tomas na gaganapin din sa Linggo. Sa aming pagbabalik, Creamline Cold Smashers makakaharap ng Signal HD Spikers para sa finals ng 2024 PVL Invitational Conference. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Higit 7,000 pisong ayuda para sa mga mangingisda sa Navotas na apektado ng oil spill, ipinamahagi na ni Pangulong Bongbong Marcos. Paghihiwalay ng Korte Suprema sa Sulu sa Bangsamoro Region, may malalim na implikasyon ayon sa BARM official. Sa MBC TV Sports, Signal HD, pasok na sa finals ng Invitational Conference. Makakaharap ang Creamline. At sa Showbiz Spotted, Filipino-Canadian actor Manny Jacinto, nominado bilang Sexiest Man Alive ng People Magazine. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tuluyan ng tinapyasan ng House Committee on Appropriations ang 2025 budget ng Office of the Vice President o OVP. Umabot naman sa 1.29 billion pesos ang ikinaltas ng komite sa OVP budget. Ang buong detalye hatid sa atin live ni Milky Rigunan. Milky. Karen, mula sa panukanang 2.037 billion pesos sa budget ng Office of the Vice President para sa 2025, abot na lamang ito sa 733.198 million pesos. Itong inahayag ni Marikina Representative Stella Kimbo, Senior Vice Chair ng House Committee on Appropriations, matapos desisyonan na kaltasan ang budget ng OVP. Ayon kay Kimbo, umaabot sa 1.29 billion pesos ang ginawang tapyas ng komite sa kabuang budget ng OVP. Ang naturang halaga ay mapupunta sa AIC o Assistance to Individuals in Crisis Situation ng Department of Social Welfare and Development at ang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients sa ilalim naman ng Department of Health. Paliwanag ni Kimbo, hindi pa pinal ang halaga, pero pwede itong madagdagan o makaltasan pa ang pondo kapag muling magpupulong ang komite. Sa schedule ng Kamara, September 16 hanggang September 25 ang timeline para matapos ng plenary deliberations ng Kamara sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, kasama na dito ang OVP. Samantala ka rin naman ang ikalimang hearing ng sa Kamara sa Centros Extrajudicial Killing. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Milky Rigunan. Samantala, namahagi naman ng ayuda at tulong pinansyal si Pangulong Bongbong Marcos sa Navotas City para sa mga pamilya at mangingisdang naapektuhan ng oil spill sa Bataan noong Hulyo. Narito ang ulat ni Rose Babiera. Sa Navotas City naman namahagi ng presidential assistance si Pangulong Bongbong Marcos para sa 8,600 mangingisda at mga pamilya na naapektuhan ng oil spill sa Bataan noong Hulyo. Kabilang dito ang 7,500 na natanggap ng mga mangingisda, habang 10 kilong bigas naman ang ipinamigay sa mga dumalo sa programa sa Navotas Sports Complex. Mula naman ito sa Office of the House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Tinatayang nasa 43 milyong piso ang tinurnover na tseke ng Office of the President sa lokal na pamahalaan ng Navotas. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na dahil sa agarang pagkilos ng pamahalaan at sa tulong ng mga ahensya ng gobyerno, ay agad natugunan ng epekto ng oil spill sa lungsod. At batay sa pinakahuling ulat ng Philippine Coast Guard, wala na ani ang langis na nahihigop sa karagatan at puro tubig na lamang. Kaya masayang ibinalita ng Pangulo na maayos na ang kalidad ng tubig sa Navotas at ligtas ng ihain at kainin ng mga isda at iba pang halamang dagat. Matatandaang noong Hulyo, bumisita na rin ng Pangulo sa Navotas para tignan ang sitwasyon sa lungsod nang manalasa ang bagyong Karina. Bukod sa mga nabanggit, nakatakda ring mamahagi ng ayuda ang Pangulo sa 2,386 na persons with disability, tigli 5,000 piso sa 1,000 na PWD at 3,000 piso naman para sa 1,386 na iba pa. Ang tulong na ating ipapamahagi ngayon ay hindi lamang simbolo ng suporta, kundi ng ating panindigan na hindi natin pababayaan ang ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakahanda namang simulan ng Department of Agriculture o DA ang malawakang pagbabakuna sa mga baboy kontra African Swine Fever o ASF sa susunod na buwan. Pakinggan natin ang report ni Val Gonzalez. Pagsapit ng buwan ng Oktubre ay target na rin ng Department of Agriculture na masimulan na ang pagbabakuna kontra African Swine Fever sa Visayas at Mindanao. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., maaaring makukumpleto na ang proseso sa procurement ng 150,000 doses ng vaccine sa Oktubre adjes. Aniya, kapag nakumpleto na ang lahat ng proseso, ay mas mabilis na ang delivery ng gagamiting bakuna. Nitong huling linggo ng buwan ng Agosto ay una nang umarangkada ang inisyal na pagbabakuna sa bahagi ng Batangas. Sa lalawigang ito sinimula ng vaccination dahil dito nakakita ng mga bagong kaso ng ASF. Kabilang sa target areas para sa malawakang pagbabakuna
ay ang mga lalawigan na kinakitaan ng aktibong kaso ng virus gaya ng lalawigan ng La Union, Quezon, Mindoro, Cebu, North Cotabato at Sultan Kudarat. Libre ang pagbabakuna para dito sa pangunguna ng DA Bureau of Animal Industry. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, napanatili ng severe tropical storm Bebinca ang lakas nito na 95 km per hour habang kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis naman niya na 25 km per hour. Huli itong namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 1,930 km silangan ng Northern Luzon. Sa datos ng Pag-asa, patuloy nitong babagtasin ang katubigan ng Pilipinas at tinatayang papasok na ito ng PAR bukas ng hapon o gabi bilang Bagyong Ferdy. At agad ding lalabas Sabado ng umaga. Hindi rin inaalis ang posibilidad na lumakas pa ito lalo bilang isang typhoon sa pagpasok nito sa teritoryo ng Pilipinas. Samantala, hanging habagat na pinalalakas ni Bebinca ang magdadala ng mga pagulan simula ngayong araw sa Bicol Region, sa Sorsogon at maging sa Masbate. Sa western sections ng bansa kabilang na ang Palawan, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro ay mataas din ang tsansa ng ulan dahil po sa habagat. Habang trough o extension naman ni Bebinca ang magpapaulan sa eastern side po yan ng bansa. Sa lalong paglapit ng sama ng panahon sa ating bansa, nagbabala rin ang Weather Bureau sa banta ng heavy to intense rainfall sa Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Negros Occidental bukas araw ng Biyernes. Para sa MBC TV Network News, ako si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maliban naman sa mga miyembro ay bigurin umano nga matulungan ng PhilHealth Corporation, ang PhilHealth, ang kanilang mga empleyado. Ito ang sinabi ni Senator Bongo matapos malaman na napakaliit ng ibinibigay na tulong ng PhilHealth sa mga empleyado nito at hindi tugma sa naging kontribusyon ng mga miyembro. Narito ang ulat ni Raymond Dadpaas. Hindi lang mga miyembro, kundi mismong mga empleyado ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation ang hindi natutulungan. Ito ang inilahad ni Senador Christopher Bongo sa pagdinig ng Senate Committee on Health sa kino-question nilang pagdilipat sa halos 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth pabalik sa National Treasury. Ayon kay Go, isang empleyado ng PhilHealth na nakabase sa kapis ang bigong matulungan ng ahensya. Nagkaroon ito ng hospital bill na 800,000 pesos, ngunit maliit na halaga lamang ang sinagot ng PhilHealth. Kailangan pang mangutang ang pamilya para mabayaran ang hospital bill. Humarap din sa pagdinig ang asawa ng dating Provincial Health Officer ng Camarines Norte na si Dr. Walter Halgalado. Ayon kay Ms. May Dan Halgalado, umabot sa 4.5 million pesos ang hospital bill ng kanyang asawa, ngunit 29,000 pesos lamang ang binayaran ng PhilHealth. Ito ay sa kabila ng umabot na sa 200,000 pesos ang kanyang naging kontribusyon sa PhilHealth. Si Halgalado ay nagbabayad ng 2,500 hanggang 3,000 pesos kada buwan bilang kontribusyon. Sabi ni Ginang May Halgalado, napakaliit ang binayaran ng PhilHealth, kaya't sana ay nagbayad na lang sila ng insurance at tiyak na mas malaki pa ang kanilang nakuha. Tayo sabi niya, no, the PhilHealth is very good. So hindi siya kumuha. Tapos nung namatay siya, hindi ko matakbuhan yung PhilHealth. At sobrang unfair. Parang kami, wala kaming choice. We have to pay. Sana hinulog ko na lang sa insurance ko. Sana hinulog ko na lang sa insurance niya and we can get what we need. Ayon kay Go, ang mga ganitong klase ng kaso ang dahilan ng kanyang ipinipilit sa management ng PhilHealth na baguhin ang kanilang case rate. Dapat ang bayad ng PhilHealth ay tugma sa kontribusyon ng bawat miyembro. Hindi tulad ng nangyayari ngayon na pare-pareho ang bayad ng PhilHealth para sa isang uri ng karamdaman, may kontribusyon man o wala. Hindi nagugusto ng senador ang laging sagot ni PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr. na pag-aaralan ang kanilang rekomendasyon. Sagot umano ito ng isang opisyal na hindi nakaranas ng kahirapan at hindi naintindihan ang sitwasyon ng mga mahirap nating mga kababayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, dapat umanong paghandaan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang mga implikasyon at pagbabago sa paghihiwalay ng Korte Suprema sa Sulu na bahagi ng Bangsamoro Region. Ang buong detalye ihahatid ni Arnold Herrera. Maraming pagbabago ang dapat paghandaan ng Bangsamoro Autonomous Region matapos maglabas ng hatol ang Korte Suprema na naghihiwalay sa probinsya ng Sulu mula sa naturang rehiyon. Ito'y matapos katigan ng kataas-taasang hukuman ang desisyon ng Sulu sa plebisito na isinagawa noong 2019 kaugnay ng pagsama nito sa BARM at hindi ang overall votes mula sa lahat ng lumahok sa plebisito. Sa panayam sa DZRH, nababahala si BARM Cabinet Secretary Asnin Pendatun sa mga magiging implikasyon ng ruling sa paparating na kauna-unahang parliamentary elections sa 2025. So una pong implication niyan is yung pong mga district representatives na members of the parliament, meron pong 7 sa Sulu. Out of the 80 member seats ho ng parliament. Ngayon ho, nawala na ho yung Sulu. Ang isang malaking katanungan is ano po yung gagawin doon sa 7 na originally ay nakalaan ho para po sa probinsya. On the governance side ho, mas malawak at mas malaki yung implication dahil una, yung government service, dahil nakasaad din ho doon sa Supreme Court decision na yung pong naging desisyon ng Supreme Court is final and executory. So, ang tanong po ngayon is yung pag-phase out ng mga empleyado na yung mga opisina ho natin sa probinsya ng Sulu, yung mga teachers, yung mga health workers, yung mga estudyante ho natin. Bagamat masaya si Pendatun na kinilala ng Korte ang constitutionality ng Bangsamoro Organic Law, dismayado rin ito dahil sa maling pagkakasama ng Sulu sa BARM na tumagal pa ng 5 taon bago maitama. Ayon pa sa opisyal, mapipilitan sila na ulitin at muling rebyuhin ng panukalang pondo para sa rehiyon kung saan pangunahing apektado rito ang mga empleyado at nasa libo-libong teachers at scholars. Hindi rin malinaw sa ngayon kung dapat pa ba nilang paglaanan ng pondo ang Sulu kasunod ng hatol. Sa kabila nito, sa isang hiwalay na panayam, iginiit naman ni Commission on Elections Chair Attorney George Garcia na may kapangyarihan pa rin sila na ipatupad ang Bangsamoro Organic Law at hindi na lang pabobotohin sa parliamentary elections ang nasa 300,000 na mga apektadong botante mula sa Sulu. Kahapon po, nagdesisyon ng COMELEC at sinabi namin na nasa kapangyarihan namin na pwede naming ipatupad pa rin ang organic law kahit na ito ay hindi baguhin o i-amend o magkaroon ng pagbabago sapagkat ba-minusin lang naman namin babawasin lang po, Sir Angel, kung ilan yung representante na dapat ay nakalaan para sa Sulu. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bukas na naman ang taunang botohan para sa titulong Sexiest Man Alive ng People Magazine. At sa pagkakataong ito, isa nating kababayan na gumagawa ng pangalan sa Hollywood ang kabilang sa mga nominado. Kung sino siya, kilalanin sa Showbiz Report na ito. May Pinoy na nominado para sa titulong Sexiest Man Alive ngayong taon. Siya ang aktor na si Manny Jacinto na napanood sa Star Wars series na The Acolyte. Isinilang siya sa Quezon City at 3 years old pa lamang ito nang mag-migrate ang kanilang pamilya sa Canada. Ang mga katapat ni Manny Jacinto sa Reader's Choice poll na binuksan ng People Magazine para sa Sexiest Heartthrob category ay ang Hollywood stars na sina Jacob Elordi, Gavin Castellano at Nicholas Galitzine. Kung matatandaan, noong nakaraang taon, ang American actor at Grey's Anatomy star na si Patrick Dempsey ang kinilala bilang Sexiest Man Alive. Habang 2022 naman, ang masungkit ni Captain America Chris Evans ang naturang titulo. Samantala, bukod sa Sexiest Heartthrob category, mayroon ding Sexiest Musician kung saan nominated ang As It Was hitmaker na si Harry Styles. At nariyan din ang Sexiest New Dad title kung saan nominee naman si pop superstar Justin Bieber. Magsasara ang botohan sa November 20 habang sa November 12 makikilala kung sino ang bagong Sexiest Man Alive ng People Magazine. At sa aking pagbabalik kay pop group BTS, pasok sa Greatest Pop Stars of the 21st Century ng Billboard. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan.
Kalidad ng trabaho at benepisyo dapat pagtuunang pansin ayon sa Trabaho Party List. Sa MBC TV correspondents, higit 1 milyong halaga ng marijuana winasak sa Tinglayan, Kalinga. Sa Hoy, bawal yan. Parusa sa pagmamaneho ng depektibo ang mga parte ng sasakyan. Alamin. Sa MBC TV Sports, Signal HD, pasok na sa finals ng Invitational Conference, makakaharap ang Creamline. At sa Showbiz Spotted, K-pop group BTS, pasok sa greatest pop stars of the 21st century ng Billboard. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Dapat natutukan ang pagtataas ng kalidad ng trabaho at benepisyo para sa mga manggagawang Pilipino. Yan ang sinusulong ng Trabaho Party List na dapat umanong isabay sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ang pagtataas rin ng pamumuhay ng mga manggagawa. Narito ang buong detalye sa report ni Edniel Parosa. Iginiit ng Trabaho Party List na kasabay dapat ng momentum sa patuloy na paglikha ng trabaho ang pagtaas ng kalidad ng trabaho at benepisyo para sa mga manggagawang Pilipino. Mabuti man ang progress report ni Pangulong Bongbong Marcos sa paglago ng ekonomiya, paglutas ng kahirapan at paglikha ng trabaho, isinusulong ng grupo na dapat itaas din ang kalidad ng trabaho at benepisyo. Kasama rito ang mga pagpasa ng panukalang batas upang makapaghandog ng disenteng kita, dagdag benepisyo at pangangalaga sa seguridad ng mga manggagawa. Sang-ayon ang tagapagsalita ng Trabaho Party List na si Attorney Filimon Rey L. Javier sa pahayag ni PBBM na baliwala ang lahat ng ginagawa ng pamahalaan kung walang pagbabago sa buhay ng Pilipino. Bilang suporta sa direksyon ng administrasyon, iginiip ni Attorney Javier na mananatiling plataforma ng Trabaho Party List ang pagtaas ng antas ng pamumuhay ng mga manggagawa dahil di dapat umano tumigil sa magandang ulat sa ekonomiya ang pagsulok ng interes ng sektor. Suportado rin ng Trabaho Party List ang polisiya ng Administrasyong Marcos na mag-invest sa mga tinatawag na job-generating infrastructure at social protection programs, pati na rin sa mga programa sa kalusugan at edukasyon. Giit ng Trabaho Party List, di lang dapat datos ang umangat, kundi pati na rin ang mga benepisyong direktang mapakikinabangan ng milyon-milyong manggagawa. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang 43 anyos na babae sa Mangaldan, Pangasinan matapos itong maaksidente habang nakaangkas sa motorsiklo. Base sa investigasyon, lumalabas na matulid ang pagmamaneho ng driver dahilan para mawalan ito ng kontrol. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. 43 anyos na babae patay sa aksidente sa motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Idineklarang dead on arrival na ng attending physician na si Dr. Teroy Paul Riolada ng Region 1 Medical Center sa Dagupan City ang biktima na kinilalang si Faustina Bautista, 43 anyos, residente ng Barangay David, Mangaldan. Matapos itong magtamo ng malubhang sugat sa katawan dulot ng pagsimplang ng inangkasan nitong motorsiklo. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Roldan Gabatan, alas 8:35 kagabi, nag-imbestiga ang kanyang mga tauhan sa reported na aksidente sa Provincial Highway sa Barangay Bundag at nabatid na ang nasawi na kaangkas sa motorsiklo na minamaneho ni Robel Abrigo, 47 anyos, na matulin umano ang patakbo at nalus control ito sa manubela dahilan ng kanilang pagsemplang. Nakapabumulagtang duguan sa kalsada, tinakbo ng mga nag-responding polis sa paggamutan kung saan patuloy pang nilalapatan ng luna si Abrigo. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Ares, 38. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng Kalinga, winasak ng mga otoridad ang 1.6 na milyong pisong halaga ng tanim na marijuana sa ikinasang anti-drug operation sa Barangay Bugnay, Tinglayan, Kalinga. Naglunsad ng Marijuana Eradication Operation ang pinagsanib na operatiba ng Tinglayan Municipal Police Station, Provincial Intelligence and Drug Enforcement Unit ng Kalinga Provincial Police Office,
PIDEA at iba pang pulisyonis na nagresulta sa pagkakadiskubre ng isang plantasyon ng marijuana na may sukat na 800 metro kwadrado. At dito binunot at sinunog ng mga operating troops ang 8,000 piraso ng fully grown marijuana plants na may dangerous drugs board value na 1.6 na milyong piso. Gayman, walang natiklong marijuana cultivator sa naturang anti-drug operation. Para sa MBC TV Network News, ito si RH41 Romy Gonzalez. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigpit na seguridad ang ipapatupad sa Davao City Police Office o DCPO sa paghahain ng Certificate of Candidacy o COC sa Commission on Election o COMELEC Davao sa darating na Oktubre 1 hanggang 8, 2024. Inihayag ni Captain Hazel Tuason, tagapagsalita ng DCPO, na planchado na mga pwersa ng mga pulis. Sa katunayan, may mga tauhan ng Philippine National Police o PNP na handang i-deploy alinsunod sa nasabing aktibidad. Dagdag pa ni Tuason, minomonitor at in-inspection na rin ang iba't ibang lugar bago pa man may sagawa ang paghahain ng COC alinsunod sa layunin na walang magkagulo o anumang problema. Samantala, inilarawan naman ni COMELEC 11 Assistant Director Attorney Gay Enumerables na mistulang fiesta ang nasabing aktibidad na ito dahil sa mga supporters ng iba't ibang kandidato. Ngunit ayon sa bagong COMELEC Resolution 11045 na ang bawat kandidato ay pinapayagan lamang na magdala ng 3 kasamahan sa panahon ng filing sa loob at malapit sa nasabing opisina. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Natimbog naman ng otoridad dito sa lalawigan ng Northeast Samar ang tinuturing na Regional Priority Target List Individual na PNP nang makuhaan ito ng ilegal na droga o pinaghihinala ang shabu. Ayon sa report ng PNP empleyado, itong nahuli ng Baluarte Port sa Ali, Northeast Samar na kinilala sa kanyang pangalan na si Phil, 40 anyos. Nagsanib pwersa ang PNP at PIDEA sa nilunsad na drug bypass operation laban sa nasabing suspect. 4 na sachet ng pinaghihinala na shabu ang nakuha sa posisyon at mga drug paraphernalias. Nakakulong na itong suspect at haharap sa kaso sa illegal na droga. Sa kasalukuyan ay wala pang report sa buong halaga ng illegal na droga mula sa Regional Forensic Unit. Para sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang mga sira at depektibong parte ng sasakyan ay dapat agad na pinapalitan at ipinapaayos dahil bukod sa banta ito sa kaligtasan ng nagmamaneho at mga motoristang kasabay nito, dagdag gastos at abala rin ito sa motorista dahil mayroon itong angkop na kaparusahan. Kung ano ito, pakinggan natin ang report ni Rose Babiera. Ang pagmamaneho ng motorsiklo o sasakyan na may sira o depektibong parte ay mahigpit na ipinagbabawal ng Land Transportation Office. Ito kasi ay banta sa kaligtasan ng driver at mga motorista na kasabayan nito sa daan. Ayon sa LTO, ang pag-ooperate ng sasakyan na defective, improper, na gumagamit ng illegal na accessories, devices, equipment at parts ay kabilang sa listahan ng grave violation. Kaya paalala ng kinauukulan, siguruhing maayos at functional ang lahat ng parte ng sasakyan bago ito paandarin. Ilan lamang sa mga parteng sakop nito ay ang busina, blinkers, brake, mga early warning device, windshield, wiper, mga salamin at ang mga sumusunod. Ang sinumang mahuling lumabag dito ay maaaring pagbayarin ng 5,000 piso. At bukod sa multa, maaari ring i-impound ang sasakyan at hindi ito pahintulutang tubusin hanggat hindi pa napapalitan at nai-install ang kapalit na parte nito. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng volleyball, all-Filipino matchup ang ating matutunghayan sa finals ng 2024 PVL Invitational Conference mamaya. Ito na ang pagkakataon ng Kimline Cool Smashers na mapagtangkugumpayang makuha ang Grand Slam, habang susubukan naman itong pigilan ng HD Spikers. Ang mga detalye sa report na ito. Isang all-Filipino showdown ang matutunghayan sa finals ng 2024 PVL Invitational Conference mamaya.
Yan ay matapos talunin ng Signal HD Spikers ang defending champions Kurashiki Ablazed in 5 thrilling sets. Naging back and forth ang laro ng dalawang team. Pero pagdating sa decisive 5th set, dito na nakitaan ng parehong power and composure ang HD Spikers. Dahil after being down by 2, sinalba ng clutch mula sa import na si MJ Perez ang team para makaabante sa finals at makaharap ang kapwa Filipino team na Creamline Cool Smashers. Nakapagtala si Perez ng impressive 36 points on 34 attacks and 21 receptions. Hindi rin nagpauli sa scoring si Ces Molina with 13 points at middle blocker na si Jacqueline Acuna at Ria Meneses with 10. Magandang floor defense din ay pinakita ni Don Katindig, listing 27 excellent digs and 7 excellent receptions. Mamaya alas 6 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum, susubukan ng Creamline Cool Smashers na makuha ang Grand Slam para sa kasalukuyang season ng PVL, habang mission naman ng Signal na pigilan ito. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. BTS paved the way. Yan ang sigaw ng army sa fans ng South Korean boy group BTS kasunod ng pagkilalang pasok sa listahan ng greatest pop stars of the 21st century ang Bangtan Boys. Ang iba pang detalye sa panibagong achievement ng award-winning K-pop superstars, itukan sa Showbiz Report na ito. Kabilang sa itinuturing bilang greatest pop stars of the 21st century ang South Korean boy group na BTS. Sa inilabas na listahan ng Billboard, pang-19 ang 7-member boy group na binubuo ni na RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V at Jungkook. Dito ibinida ang record-breaking achievements ng Bangtan Boys sa nakalipas na mahigit isang dekada mula nang sila'y mag-debut. Gaya na lamang nang sila'y maging kauna-unahang K-pop group na nanguna sa parehong Billboard Hot 100 at 200 charts. Nariyan din ang kanilang 12 Billboard Music Awards, 10 MTV Video Music Awards trophies din ang kanilang hawak at 5 Grammy nominations. Dahil sa pagkilalang ito, BTS paved the way, ang sigaw ng armies of fans ng grupo across the globe. Sa ngayon, nasa kanilang mandatory military service sa Korea ang 6 na miyembro ng BTS, habang ang oldest member na si Jin ay na-discharge na last June. Samantala, sumunod naman sa BTS at number 20 ang American singer-songwriter na si Bruno Mars. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Ms. Karen and Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. Kala ko patapos na tayo kanina, partner. Pero bago lang din tayo magtapos, trending kanina ang Facebook down. Kayo po ba ay nakaranas ng hirap sa pag-access sa inyong social media account na Facebook? Maaari kayong mag-comment at wala pang opisyal na pahayag ang Meta tungkol dyan. Pero kung isa po kayo sa mga nakaranas ng Facebook down, maaari nyo po yung ipaalam din sa amin. At iyan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.